Nangyari ito noong ako ay high school pa lamang. By the way, ako nga pala si Justin, ngayon ay 27 years old na at nakatira sa probinsya ng Bulacan. Taong 2014, hapon, at 1 oras na lang bago matapos ang klase ay napagpasyahan namin ng aking dalawang kaibigan na si Kenneth at Julius, na sa uwian ay maglalaro kami ng online game sa isang computer shop di kalayuan sa aming eskwelahan. Noong alas 6 na ng hapon at kami ay naglalakad na sa hallway ng aming silid ay biglang sumama ang pakiramdam ng kaibigan ko na si Julius at nagsabi siya na parang ang bigat ng likod niya. Sabi ko naman ay baka ng alay lang ang bunganga mo kasi sobrang daldal mo at wala kang sinasabi na maganda. Nagtawanan kaming tatlo at nagpatuloy sa paglalakad. Noong nasa gate na kami ng school ay merong isang matandang pulubi ang lumapit sa amin at nagsabing, magsimba kayo palagi. At mag-iingat sa araw-araw. Natahimik kaming tatlo at kinilabutan dahil sa sinabi ng matanda sa amin. Ngunit nagpatuloy lang kami sa paglalakad at hindi namin pinansin ang nangyari. Makaraan ng ilang minutong paglalakad ay nakapunta na kami sa computer shop. At naglaro na kami. Ngunit bigla naming nakita ang matanda sa refleksyon sa aming monitor at itsurang galit ito. Kaya naman napahinto kami sa paglalaro at sabay-sabay na tumingin sa likod ngunit wala ang matanda sa likod. Hindi na namin tinapos pa ang aming natitirang oras sa computer shop at mabilis kaming tumayo para umuwi. Habang mabilis na naglalakad ay nagsalita si Julius na, ano ba yung matanda na yun, adik ba yun at bakit tayo sinundan nun? Tumawa siya at ipinagsawalang bahala ang nangyari. Subalit ako ay natatakot dahil noong tinignan namin ang likod namin wala naman ang matanda. Napapaisip ako kung paano mangyari yun. Nakauwi na kami sa aming mga bahay ngunit hindi nawawala sa isip ko ang mga nangyari, kaya naman nagchat ako sa aming GC nila Julius at Kenneth upang magtanong. Ano tingin nyo? Multo ba yun? Tanong ko, mabilis na sumagot ang dalawa ng itulog mo na yan, at tumawa ang dalawa. Kinabukasan alas 7 ng umaga ay nagkasalubong kaming tatlo sa gate ng school at sabay-sabay kaming pumasok sa loob. Pansin ko sa dalawa ang pagkaputla nila at ang itsurang may sakit. Tinanong ko sila kung okay lang ba sila dahil pansin ko na parang wala sa sarili ang dalawa. Hindi sumagot ang dalawa at tuloy lang sa paglakad. Buong araw ay pansin ko na hindi nagsasalita ang dalawa at tila balisa silang pareho. Kaya naman noong uwian ay nagtanong ako sa kanila kung ano ba ang nangyayari. Nagsalita si Kenneth at sinabi niya na napanaginipan niya ang matandang pulubi at nakita niya ito na galit at nanlilisig ang mata sa panaginip niya. Napahinto si Julius sa paglalakad at sinabi niya na napanaginipan niya rin ang matanda. Nang biglang makita ulit namin ang matanda na nakatingin lang sa amin sa malayo at hindi kumikilos. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan kaming tatlo at napunta kami sa likod ng eskwelahan na puro abandonadong classroom. Huminto kami at nagpahinga dahil sa hingal at takot na aming nararamdaman. Sa malayo ay nakita namin ang isang KT-wala ng aming paaralan na si Kuya Nestor at nagwawalis ito. Lumapit kami kay Kuya Nestor at ikinwento ang nangyari. Ngumisi lang ito at sinabing umuwi na kayo, puro kayo kalokohan, at tila hindi ito naniniwala sa aming sinabi. Kaya naman umuwi kaming tatlo. Kinabukasan, pagpasok naman ng umaga sa eskwela ay magtataka kami dahil merong mga pulis at madaming tao sa gate ng aming paaralan. Nagtanong kami sa mga tao at nagulat sa sinabi ng mga ito. Na si Kuya Nestor daw ay patay na at nakita itong walang buhay habang nakabigti sa puno malapit sa gate ng aming paaralan. Kinilabutan ako at napaatras sa aking narinig ng mabunggo. Ako kay Julius. Nagulat ako. Napasabi ako ng nakakatakot naman, parang kahapon lang nakausap pa natin siya. Oo nga, wika ni Julius. At pumasok na kaming dalawa sa loob ng silid. Ngunit hindi pa dumarating si Kenneth at malapit na magsimula ang klase. Masipag na bata si Kenneth at ayaw na ayaw nitong liliban sa paaralan. Kaya nagtataka kaming dalawa ni Julius kung bakit wala pa ito. Fast forward na tapos ang oras ng klase at hindi pumasok si Kenneth, kaya naman naisip namin na puntahan ito sa kanilang bahay. Sa pinto nila Kenneth ay nakita naman ang mama niya na naglalaba. Nagtanong kami ni Julius sa mama ni Kenneth kung nasan siya, ngunit sinabi nito na, hindi ba kayo magkakasama sa eskwela nyo? Nagulat kami dahil hindi naman pumasok si Kenneth at sinabi namin sa mama niya na hindi ito pumasok. Napatayo ang mama niya at sinabing kaninang umaga nagpaalam pa yun na papasok na nang nagmamadali. Pumunta sa loob ng bahay ang mama ni Kenneth at nagpalit ng damit upang pumunta sa eskwelahan namin nila Kenneth. Sinamahan namin ang mama ni Kenneth at nagtanong-tanong ito sa mga guro kung nakita ba nila ang anak nito, ngunit katulad namin, sa pagkakaalam rin nila ay hindi ito pumasok. Inabot na kami magdilim dahil sa paghahanap kay Kenneth at nagpunta na ang nanay nito sa barangay upang i-report ang nangyari.
Sa labas ng barangay hall ay nakita namin ang matandang pulubi na nakaupo, itinuro namin ito sa nanay ni Kenneth ngunit hindi niya ito makita. Kaya naman binalot ng kilabot ang katawan namin ni Julius sa mga sinabi ng nanay ni Kenneth. Nagmadali kaming umuwi at nagpahinga dahil sa pagod sa paghahanap kay Kenneth. Natulog na ako at ako ay nanaginip na maghihingi ng tulong si Kenneth at suot niya ang uniforme na tila may lupat at may dugo. Nagising ako at kinabahan dahil nawawala nga si Kenneth. Kinaumagahan, paglabas ko ng pinto ay nasa labas ng bahay si Julius at sinabing, parang alam ko kung nasaan si Kenneth. Saan naman? Tanong ko kay Julius. Nagmadali siya at sinabi sa akin na Tara na puntahan natin si Kenneth. Nagpunta kami sa likod ng paaralan Neyman kung saan kami napadpad noong tumakbo kami sa takot dahil sa matandang pulubi. Pumasok kami sa isang abandonadong silid at nakita namin ang bag ni Kenneth. Subalit wala si Kenneth. Sinabi namin ito sa aming guro upang sabihin sa nanay ni Kenneth na nakita namin ang gamit nito. Pumunta agad ang nanay ni Kenneth sa school para tignan at positibong sinabi ng nanay ni Kenneth na kay Kenneth ang mga gamit na iyon. Kitang-kita ang lungkot sa mukha ng nanay ni Kenneth dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Lumipas ang ilang araw at hindi pa din natatagpuan si Kenneth, kaya naman. Sumangguni ang nanay nito sa isang kilalang albularyo sa lugar namin. At sinabihan itong dinukot ng lamang lupa si Kenneth dahil sa paghamon nito sa mga lamang lupa. Nagtaka ang nanay ni Kenneth dahil hindi ito naniniwala sa mga sinabi ng albularyo. Sabi ng albularyo ay, magdala ng 2 manok at bigas sa likod ng paaralan kung saan nakita ang mga gamit ni Kenneth nang sa gayon ay baka mabawi pa ang katawan ni Kenneth na nasa mundo ng mga engkanto. Kahit hindi naniniwala, ginawa ng nanay ni Kenneth ang sinabi ng albularyo at tinuloy niya ang pag-aalay ng 2 manok at bigas sa lugar kung saan nakita ang mga gamit ni Kenneth. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano lumakas ang hangin at biglang may narinig kaming umiiyak sa likod ng abandonadong classroom. Tinignan namin ito at nakita namin si Kenneth na puro lupa ang katawan at sobrang payat at tila naghahabol ng hininga. Sa takot ko muntik na ko maihisa sa lawal dahil sa aking nakita. Mabilis na isinugot si Kenneth sa ospital at binigyan ng paunang lunas. 1 linggo ang lumipas ay nakakausap na si Kenneth kaya naman napag. Pasihan naming dalawa ni Julius na dalawin sa ospital si Kenneth. Kinausap namin si Kenneth at nagtanong kami kung ano ang nangyari. Takot nitong sinabi sa amin ni Julius na yung matandang nakikita naman ay yung dumukot sa kanya. Nagagalit daw ito dahil sa pagputol ni Kuya Nestor sa bahay niya na isang puno ng balete sa likod ng abandonadong classroom, kung saan ako nakita. Wika ni Kenneth, ginawa akong kapalit ng matanda bilang alay dahil sa kanyang galit. Bakit ikaw? Wika ko. Dahil meron akong kakayahan na makakita ng lamang lupa at mga espiritu. Hindi ko masyadong naintindihan ang mga sinabi niya pero ako ay kinikilabutan. Hanggang sa ngayon ay natatakot pa din ako kapag napagkikwentuhan ang mga nangyari na yun nung kabataan namin. Kapag sa inuman kayo na po ang humusga kung totoo ang aking mga ikinwento. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Maraming salamat po.